Good morning mga karawas, good morning uli. Ngayon ay araw po ng Sabado. Yan, kahapon wala po tayong vlog dito. Ay sa makikita natin, halos sa rough finish pa lang yung harapan ng bahay. Yan, may plano po kaming i-tiles yan. Nabilhan na rin po natin ang mga tiles yan. Tapos dito banda sa left side, ayan, may plastering. Ang tinatrabaho po nila ngayon is yung wall plastering dito sa gilid. Ayan. Ayan na po yung mga nasimulang kahapon. Tapos pinabubuhay ko po yung kanto dito sa may taas. Ayan dito. Ayan, kailangan buhay yung kanto niyan. Tapos dun sa taas naman, ayan, pinapasintadahan na natin ng mga 10 inches yung ating CHB. Bali 10 inches yan, kalahati ng hollow blocks. Ayan, may asinta na yan. Si Mark, good morning Mark. Kuya Doming, good morning. Kuya Richard, good morning. Yun, may absent ba sa inyo? Si Riley, wala. Makisuyo nga po, Kuya Doming. Yan, kuya, ang timpla walang tubig. Tapos pagka timpla mo, ilagay mo kagad para sumuksok siya dun sa gilid. Ayan. Okay, wala tayong hagdan. Dito na lang. Yan, kalahati pa yan, kuya. Yan, pwede ba rito? Kuya, kakayanin tayo nito? Kaya nga tayo. Yan, bali ang palalagyan po natin kay Kuya Richard dyan dito. Yan, yung gilid na yun, Yun, yung pinagbaklasan ng forma dyan. Basta yung sakop natin, kuya. Hindi, dito. Yung may slab. Yan, ito kayang-kaya ng plastering to. Diyan kasi, dito kasi, namamahay na yung tubig. Ay, yung gilid. Kaya may epoxy tayo. Tapos bago palitadahan yan, dilinisin muna ni Kuya Richard. Ito yung ginawa ni Kuya Richard ang sukal. Sa ganito, Kuya Doming, kaya nagaganito kami. May additional concrete topping pa kasi ito. Makokontrol na natin yung level. Papunta rito, tapos papunta doon. Nandun yung floor drain natin. Sa una, pangit patingan, pero habang tumatagal na, mason ang mga magpapaganda yan sila. So kahit rough finish lang ang gawa, mapapaganda po ng mason. Malinis tingnan. Yan, dito kakabitan pa namin ng mga tubo po ito. Saturday is payday. Yan, Sabado. Tapos mamayang hapon magsusupply tayo ng merienda rito. Yan, bali ito nga po pala mga karos, yung plastering namin. Hanggang huli, minimetroan namin yan. After kasi ng asintada, huhulugan yan. Tapos yung hulog ng tanse, ito yung hulog ng tanse, minimetrohin namin yan dito. Kung meron pa bang matitirang 2 meters dito sa kabilang unit. So kapag meron natira, so ibig sabihin pasok to sa ating construction van. So makakapagbawi. Napaka-komplikado ng pagbabawi ng construction van. Ang daming sinisilip. Una is yung area, yung kalat. Kaya yung area na yan, talagang lilinisin din namin yan. Tsaka to, kung ano nating dinatnan, siya din nating iiwanan. Hindi naman natin mababalik agad yung mga damo na natakpan. Basta malinis lang, yung walang tambak, yun ang mahalaga. Tapos dito, sinusubukan namin tong maayos. Kasi kita nyo naman itsura, diba? Natatiles namin siya. Tapos yung itsura po ng meter base, lilitaw po yung kanya mga PVC pababa. Di maganda tingnan. Susubukan namin na mapakain siya sa tiles kapag nag-tiles na kami. Kung sakaling mapapansin sa engineering office, makikiusap na lang tayo. Sakali naman, pwede naman bakbaking, tanggalin yung tiles. Ang pangit talaga, kahit ako sasabihin ko pangit. Pag natapos, dapat kasi yan nandito sa gilid. Di naman natin malipat kasi yung wire nya saktuhan na. Tapos syempre gagalawin din yung selyo, tatanggalin din. Hindi natin maililipat. Yan, pag natapos po ni Kuya Richard yung sukal o pababa, magpapababad tayo ng tubig dyan. Sa ngayon, pag uwian, umaga uwian, nagwiwisik-wisik lang sa slab. Para mas maganda babad, papababad tayo ng tubig. Lalo na kapag umulan, mas maganda yan. Ganda sa slab. Vincent, good morning. Good morning. Ang ginagawa mo rito? Kukanin ko yung tipping gun, Boss Lee. Sige. Yan ang update natin dito. Kita nyo naman, may mga
konting pagbabago na. Yan, tapos sa loob ay hinihintay na lang po natin yung curing time nitong ating slab foundation na ginawa rito. So dito naman po sa loob, hinihintay na lang natin yung curing time yan. So almost 1 week, pwede na tayo magbaklas ng paunti-unti dun sa loob. So dyan naman po magpa-plastering yung ating mga mason. So pag natapos ng mga ano natin to, helper at saka mason yung mga plastering dito, yung tiles, maaari ko na po silang ilagay po sa susunod na project. Alright, tara. Kumuha siya ng chipping gun dun sa phase 5. Yan, kasi dito sa project namin sa phase 3, marami pong mga dinedemolish. Kaya palitan dapat yung ano dyan, chipping gun, para hindi po masyadong umiinit, hindi gamit na gamit. Ayan, bali dito sa contract namin, second phase na po tayo for finishing na. So ano-ano ba yon? Yung tiling. Yan, tiling dito sa harapan, yung para sa poste at saka sa cladding, at saka yung gate and grills. Then sa loob, ceiling, wall plastering. Ito nga yung front face ng ating extension sa corner. Yan, nilalagyan na po ng layout ni Kuya Doming. Tapos yung ating kitchen slab. Tapos yung demolition na lang sa magkabilang pader dito sa corner and back extension. So ayan yung second phase ng trabaho natin dito. Yun, plastering. Yun ayan yung plastering natin. Ayos. Pag natuyo po ito, magandang pahiran to ng waterproofing. Yan. Sa concrete plastering nga po pala namin dito sa outside, para bihira po tayong mabitakan. Ito po yung finish namin. Medyo semi-rough finish lang. So tinigil na po namin yung pagpahid po ng purong semento. Tinigil na namin yon kasi kadalasan po may crack po yon. Kapag halimbawa nabibilad po sa araw, nakikita nyo, madalas siya mag-crack. Tapos kailangan lasunin pa, magastos. So mas maganda to kapag halimbawa may nasilyahan, maganda rin po ang quality ng masilya rito pagka ganito yung finish. Ayan na. Sa mga susunod na araw, ipapalinis na natin ito, papasegregate na po natin kasi halos tapos naman na ito. Yan, para hindi naman po tayo magkaroon ng violation at saka yung may-ari nito hindi lang naman po magalit. Mga isang linggo pa to. Kasi ito nga po pala yung mga i-demolish natin dito. Pati ito. Dito makikita nyo, naka-tiles na po yung flooring. Panigurado, kapag nabakbak po natin yan, makikita nyo yung diferensya. Maapektuhan po yung tiles. Yan, maapektuhan po siya kasi yung cutting. Ayan, magkakaroon na siya ng cutting. Kapag ka-demolish po kasi namin to, sagad na po siya hanggang doon sa floor area. Ceiling framing na po ito. Yan, ceiling framing. After ng plastering, ceiling framing, PVC panel, pin light, and exhaust fan, and electrical. Yan na po yung mga papasok dito. Tingnan natin yung taas. Ito po yung sa taas niya. Ayan na. Yan, may CHB laying tayo dyan papunta ron. Yan. Maganda tingnan, di ba? Yung kabila, kami rin gumawa niyan. Sa finishing natin dito, may additional concrete topping pa po tayo rito. Pero hayaan muna natin yung slab na matapos yung kanyang curing time para makasingaw. Yan, bago mag-uwian, ayan, bali wiwisikan po natin ng tubig yan. Yan, para maganda po yung cure niya. Yan, para maging maganda po yung quality ng slab. Yeah. Okay na.
Yeah, aakyat na si Mark doon. Meron naman kaming supply ng ano doon, ng tubig doon sa may ginawa naming gripo. Yeah, bibisikan niya na po ng tubig yung slab na floor natin. Yan, bali bubuksan lang ni Mark yung ating access ng faucet sa taas. So mawawala po kami ng isang araw dito, bali bababara na po ng tubig yan para magkakaroon po ng palaisdaan dyan or swimming pool. Yan, maganda po yan sa slab. Yaan mo lang na mapuno ng konti, pero wag mo nang papawin. Ilang cubic ng tubig yan. Yung tamang ano lang siya, mababaran. Hanggang dito to. Yan, hanggang dyan. Tamang-tama na, mababaran lang. Matutuyo rin naman yan na kinabukasan or sa bukas ng hapon. Uli na yung break time, ha. Yan, kapag hindi po tayo nakaikot, dito na po magbe-break time hapon. Yan, payroll tayo ngayon araw ng Sabado. Yan. Merienda. Yan, sahod na po. Eh, si Vincent. Vincent, holiday bukas na. Birthday ng papa mo, yan na. Kakain. Birthday ng papa ni Vincent. Bukas na. Ano ba yan? 72. Kuya Gilbert. Pupunta naman nata doon eh. Oo. Abot ka na. Nandito na nga rin po pala sila, sila Ricky. Eto, nandito na rin ang grupo ni Kuya Dindo. Wala na, hindi na ako pinakain. Iba yun, bukas yan. Dito na rin yung grupo nung sa Anyana. Nakakarating lang. Siksikan na. Magkano? Mga karos, good morning po. Yan, good morning. Bali, November 11 po ngayon, araw ng Lunes. Nandito tayo sa Anyana. Update, ito na po yung update dito. Kaya boy, good morning po. Yan, good morning. Yan na. Formworks pa rin para dun sa ating beam. Ayan, bali dun nga po pala sa taas, sininsil na po nila yung pader doon at naipalabas na po yung existing na biga nitong building, yung Tokyo Model House. So kakapit po kami ng floor matting po dyan. Tapos dito sa gitna, yan, ina-assemble po nila yung additional na biga po dyan. Tapos may biga rin po tayo papunta po rito. Sama natin si Mrs. Good morning, Joy. Good morning. Ano ulam nila? Palukang manok. Sinampalukang manok. Sinaing. Oh, yan o. Oh, yan. Pagka naubusan naman po sila ng bigas, magsasabi naman po sila, ito marami pa dito. Ilang saingan pa to. Marvin, good morning. Good morning, boss. Good morning. Rusty, good morning. Good morning. Master Jojo, good morning. Good morning. Sino kasama pa natin dyan? Ay, si Sandy. Good morning. Saka si Adonis. Ayan. Si Louie nga po pala, nasa phase 1. Siya po yung installer natin ngayon sa Lumina. Ayan, Formworks. Yan lang naman po yung matagal po dyan. Pagka natapos po yan, dire-diretso na po yung gawa natin. Yan na. Yan, dito may layout na para sa plastering. Akong 4 ba? Sino nagsayang? Si Marvin? Si Rusty daw. Si Rusty. Yan, Formworks lang. Wala naman yung matagal. Pero pagka natapos namin to, hanggang sa slab, yan, dire-diretso na. May plano nga po pala kaming pumunta ni Mrs. sa Wilcon ngayon para bumili po ng mga hamba at pinto na gagamitin dito. Tapos susukatan ko na po yung sa taas, sa second floor.
kung ilang tiles yung magagamit. Ang napili po kasi ni client dito, yung ginamit namin sa basics na tiles. Yan, 60 by 60. Yan sa taas. Pero pagdating yata rito sa loob, sa baba, first floor, halos ganito rin, papalitan lang po natin. Halos sa ivory tiles lang din po. Susukatan na po natin to. Pa-deliver tayo ng tiles. Ayan ang ginagawa nila dito. Tapos dito banda, ito yung ginawa. Kaya sininsil na po nila yung gilid para kapag ka binuhusan po natin to, yung mga bakal po ng floor matting natin nakakapit po rito sa mga pinagsinsilan. Ayan. Buhangin graba, bali alalay lang kami. Yan, alalay lang. Dahil ito, hintay lang natin na magamit po ito para doon. Doon saka tayo magpapa-deliver ulit. Bali dito may cantilever. Yung sa cantilever niya, kailangan din namin ng mga pamorma pa na 2x3. Yan, isasabay-sabay na po kasi namin yan para isang trabaho lang po tayo. So kapag binuhusan to, medyo madami po yung bilang natin dito. Mga 20 dya. Ilang? 20 ba? 20? Yan, 20 na Coco Lumbers 2x3x12. 2x3x12. Yan, ito kasi mga Coco Lumbers na to, hanggang doon pa po yan sa dulo. Tsaka yung formworks pa ng ating ng ating biga. Yan, nakapagpag-8 pass na po tayo rito. Bali 5 kilong common nail lang na detres at saka 20 2x3x12 na Coco Lumbers. Dito tayo sa Kawit. Yan, sa may Centennial Road, Wilcon. So katabi niya yung ANS Lamps na lagi natin pinupuntahan. Ayan. Dito na kami sa loob ng Wilcon. Bali ito muna yung bibilhin po natin. Yung mga pinto at saka yung hamba. So bibili kami rito ng tatlong 80x210 at saka dalawang 70x210. Sa TNB yung 70x210. Ayan. Kailangan na namin yung mga pinto at hamba para bago mag-install ng tiles po sa floor. Ayan, nakakabit na kahit yung hamba lang muna. Ito yung mga binili ko na mga pintuan. Magandang klase po ito kaysa dun sa lagi kong ginagamit. Ayan. Sa likod pa. Yan, bali yung pinipili po natin, ito na talaga i-deliver po dun sa Anyana. Iwasan lang natin yung masyadong maraming mata, tapos double check lang kung may damage, may upa, para hindi mahirapan yung mga pintor kung paano aayusin. Okay na to, sir? Ay, naku. Ito yung 70. Bumili rin tayong dalawang 70. Eto, para sa mga TNB. Dalawang gantong design ko. Okay na?
Tawid tayo. Okay na po tayo rito sa Wilcon. Bali 5 pintuan po yun at saka 5 hamba. Kaya wala namang pong iba kundi for deliver na lang po yun. Bali ito po yung binili natin. Yan is 48,000. Yan. Then ito yung delivery charge. Okay. After natin dito sa Wilcon, ayan, bumalik tayo rito sa Anyana. Ayan. Yan, sakto. Nandito yung ating delivery. Yan, benteng. Benteng 2x3x12. Tapos yung pako 5 kilo. Sige, sa loob na lang po. Jo, Coco, saan lalagay? Diyan na. Diyan na lang, hindi ka narinig. Diyan na. Diyan na lang. Diyan na lang. Okay, dito siguro. Hindi ba kayo mahirapan? Sige, diyan na lang siguro. Yan, sakto lang po tayo. Yan, dinouble check na rin natin yung Coco Lumber. Maganda, tuwid. Okay na po muna tayo rito. Bali sa Wednesday nga po pala yung delivery ng mga pintuan. Tapos yung lalakarin naman po namin ni Mrs. ngayon is yung sa tiles na gagamitin po sa taas. Yan, kasama yung sa walk-in closet, nasa 121 pesos. Yan, kasama na rito sa walk-in closet. Yung buong second floor lang. Medyo masikip-sikip pa nga, pero ipapaano na po natin, ipapa-deliver na. Kasi ang ano natin dito, ang assignment natin, kung sakaling mag-uulan-ulan or bumagyo, merong gumagawa po doon sa taas. Yan, may materialis tayo dyan. Tara. Nandito po tayo sa Tion Paul sa may 13. Yan na. Boss, ito. Sige. Meron tayo. Yun na. Yung hinahanap ni Ma'am na tiles, pa-phase out na yun sa mga nabilhan ko. Kung hindi ako makakakita dito pa sa isa na pinupuntahan ko, baka ito yung bibiling ko. Yan. Salamat active to. Tatawag po kagad ako siguro mga 10 minutes. Salamat Ito kasi yung napili ni client. Ito yun. Yan. So halos wala na po nito. Medyo marami yung kailangan natin. Nasa 120. Yan. Tatawag ako. May napili naman ako na iba kung sakaling wala ha. Thank you. Tara. Pinapabayaan. Wala silang... Bali, pupuntahan naman natin yung sa Paradahan dito sa may City Mini Home Depot. Kanina yung nasa Wilcon kami, tinitingnan din po namin yung tiles na yun kung meron doon, para maisabay sana sa delivery, kaso nga lang wala din. Yan, kailangan po natin na masunod kung ano yung gusto ni client na napiling tiles, yung design. Yan, pagka nakachamba rito, pero kung hindi, sabi naman niya sa akin, ako nang bahala, basta kahawig. Yan, kahawig ng tiles at saka kakulay. Yan, dito muna tayo sa City Mini Home Depot. Suki tayo rito. Check natin dito, baka meron dito nito. Masyadong mapula.
Ito na yata. Ito meron. Yun oh. Ayan. Ayan, available. Pakaswerte. Tingnan na lang natin kung aabot. Marami po kayong stock niyan, boss. Ito. Ito. Ba't pa matilaw dito? Hanggang na Eh, sa picture na po yan. Sa ilaw. 120. 120. 120. Magkano isa? Mahal. 59. 159. Sure ball. 195 to 175 yata to. 195. 195. Bumaba to? Nakamura. 159 na lang. Ayos. 120. Pero pag ano yung pick up yun? Bigla tayong pumunta rito sa may bandang trade. Yan, SSR GTA. Yan, lagi rin natin binibilan dito sa Paradaan. Kulang na kulang yung stock ng tires doon. Kaya dito tayo. Hello. Yan, kapitbahay natin sa Lumina si Sir. Yan, kaya dito tayo napunta. Pero medyo mahal ng 5 piso. Pero pwede na rin. Eto. Yan, goods na tayo rito. Kompleto sila. Yan. Pinahirapan tayo nito. Ang dami ko nakapuntahan. Alright. Ma'am, okay na po. Bayaran ko na po. Okay na po tayo. Bali, bukas po ng umaga ang delivery nito. Yan, 21,000 po. 120 pieces. 175. Wow. Tara. Bali, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po. So, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, shoutout nga po pala kay Sir Jobs Fernandez. Yan, God bless po sa inyo. Yan, bali, late na po itong video natin. Ngayon po lang po kayo na bati. Yan, God bless and ingat po palagi. Isa to sa mga ginawa namin dito sa Phase 5. Then, nag-update na po si client dito for finishing. Siguro baka by next year na. So, kita-kita na lang po ulit. Ingat po tayong lahat. Ito, paalam po muna.